Alam niyo ba na kapag parang pinapakuluan ng tubig sa sobrang init, ang paborito ninyong mabilis at agresibong galaw ng jig ay siya mismong nagtataboy sa mga isda? Oo, tama ang narinig ninyo. Madalas nating isipin na kapag walang kumakagat, kailangan nating bilisan ang galaw para maagaw ang atensyon nila. Gusto nating gulatin ang isda. Pero ngayong araw, babasagin natin ang matagal ng paniniwala na yan na nagiging dahilan, kaya marami ang nauuwi sa wala. Pag-uusapan natin kung bakit kailangan mong baguhin ang bilis ng iyong pag-jig kapag sobrang init ng tubig. Ipapakita ko sa inyo ang isang malaking sikreto na magpapabago sa pananaw ninyo sa pang-ingisda sa tanghaling tapat. Bakit nga ba marami ang umuuwing luhaan kapag tirik ang araw? Sa tingin ba ninyo ay tamad lang talaga ang mga isda? O baka naman may malaking mali sa ginagawa ninyo na hindi ninyo lang napapansin? Pag-usapan natin yan sa mga komento dahil baka isa ka sa mga biktima ng maling pamamaraang ito. Napakahalaga ng paksang ito dahil halos lahat tayo ay dumaan sa sitwasyon na nakatambay lang sa bangka, pawis na pawis ang likod at walang kahit isang kagat mula umaga hanggang hapon. Ang nakasanayan natin na madalas itinuturo ng mga naunang henerasyon at ng mga matatandang mangingisda sa pantalan ay kapag mainit ang panahon, kailangan nating buhayin ang tubig. Ibig sabihin, kailangan ng mas mabilis na pag-jig, mas malakas na hatak, at mas agresibong paggalaw ng pamalo. Ginagawa natin ito ng paulit-ulit taon-taon dahil yon ang nakamulatan nating tama. Akala natin, kapag mabilis tumakas ang biktima, mas maiengganyo ang malaking isda na humabol at umatake. Pero ang hindi natin alam, ang ganitong nakasanayang gawain ang mismong pumapatay sa tsansa nating makahuli sa ganitong kondisyon. Panahon na para kalimutan ang ilang lumang turo na hindi na umuubra at unawain kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng tubig kapag mainit ang araw. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon. Nasa gitna kayo ng dagat o malaking lawa. Tirik na tirik ang araw at ramdam ninyo ang singaw ng init mula sa ibabaw ng tubig na tumatama sa inyong mukha. Sa ganitong klaseng panahon, malaki ang ibinababa ng lebel ng oxygen sa ilalim ng tubig. Kapag mainit ang tubig, mas kakaunti ang hangin na nahahalo rito at mabilis itong sumingaw. Tulad nating mga tao kapag nasa loob ng isang napakainit na kwarto na walang bentilasyon, nagiging matamlay tayo, mabigat ang katawan, at nahihirap ang huminga. Ganito rin eksakto ang nararamdaman ng mga isda sa ilalim. Hindi sila nagiging agresibo dahil kailangan nilang tipirin ang kanilang lakas at enerhiya para mabuhay. Kaya kung dadaan ang isang napakabilis at malikot na jig sa harap nila, hindi nila ito hahabulin dahil masyadong nakakapagod at nakakaubos ng hininga iyon para sa kanila. Imbes na maakit, mas pipiliin nilang manatili sa pwesto at maghanap ng mas madaling kainin na hindi sila pagpapawisan. May isang sikat na kasabihan sa pangingisda na kailangan mo raw gulatin ang isda para kumagat ito. Ang tawag nila rito sa wikang Ingles ay reaction strike. Pabilis ng pabilis ang pag-aangat at pagbagsak ng inyong jig, umaasang makakakuha ng iritadong reaksyon mula sa malaking isda. Pero maniwala kayo sa akin, ito ay isang malaking maling akala kapag sobrang init ng tubig. Kapag ginawa ninyo ito, parang pinaikot ninyo ang isang napakabilis na sasakyan sa harap ng isang taong pagod, naiinitan, at gustong magpahinga sa gilid ng kalsada. Hindi siya matutuwa. Maiinis pa nga siya at lalayo para iwasan ang ingay at gulo. Kapag sobrang init ng tubig, ang reaksyon ng isda sa mabilis at agresibong galaw ay hindi pagkagat o pag-atake, kundi pag-iwas at pagtatago. Kaya yung inaasahan ninyong bigla ang atake ay nagiging dahilan pa para lalong magtago ang inyong target na isda sa pinakamalalim at madilim na bahagi ng bahura. Kadalasan kapag mainit ang panahon at matagal nang walang ulan, nagiging napakalinaw ng tubig sa dagat. Ito ang isang malaking bagay na madalas hindi napapansin ng maraming mangingisda na abala lang sa paghatak ng kanilang pamalo. Dahil malinaw na malinaw ang tubig at tumatagos ang sikat ng araw hanggang sa ilalim,
mas nakikita ng isda ang inyong pain mula sa napakalayo. Kung mabilis ang inyong pag-jig, mas mabilis din nilang mapapansin na may mali sa hitsura nito. Makikita nila ang kapal ng inyong tali, ang hindi natural na kintab ng inyong kawil, at ang artipisyal na galaw ng bakal o plastic na ginagamit ninyo. Sa madaling salita, mas madali silang magduda at umatras. Kapag dahan-dahan ang galaw ng inyong jig, nagkakaroon ito ng mas natural at pino na itsura, parang isang sugatang isda na naghihingalo at mabagal na lumalangoy pababa. Ito ang mas nakakaakit sa mga mandaragit na isda dahil walang dudang muka itong totoong pagkain. Dito napapasok ang konsepto ng mabagal na pag-jig o ang madalas tawagin ng mga eksperto na slow pitch jigging. Kapag alam ninyong mainit ang tubig at tirik ang araw, kailangan ninyong pigilan ang sarili ninyo at labanan ng pagnanasa na bilisan ang ikot ng inyong reel. Subukan ninyong ihulog ang inyong jig hanggang sa maramdaman ninyong sumaya dito sa mga bato sa ilalim. Pagkatapos, imbes na malakas at mabilis na hatak pataas na parang nagmamadali, gawin ninyo itong napakadahan-dahan. Isang marahan na angat ng inyong pamalo mula sa bewang hanggang sa dibdib, sabay bigay ng kaunting maluwag na tali para hayaang lumutang-lutang pababa ang jig ng parang patay na dahon na nalalaglag mula sa puno. Ang ganitong mabagal at pasuray-suray na galaw ay nagpapakita ng matinding kahinaan. Sa mata ng isang tamad at naiinitang isda, ito ay isang libreng tanghalian na hindi na kailangan pang habulin ng mabilis. Para mas maintindihan natin ang sitwasyong ito ng malinaw, isipin ninyo na kayo mismo ang isda. Nakatambay kayo sa ilalim ng isang malaking bato o koral dahil doon ay medyo malamig at hindi direkta ang nakakapasong sikat ng araw. Biglang may dumaan na isang maliit na isda na napakabilis lumangoy pataas. Titingnan ninyo lang ito habang dumadaan dahil tinatamad kayong gumalaw at ayaw ninyong mapagod. Pero paano kung may dumaan na isang sugatan isda, gumagalaw ng napakabagal, paikot-ikot at tila malapit ng mamatay, at napadaan ito mismo sa tapat ng mukha ninyo? Kahit musog kayo o kahit tamad na tamad kayong gumalaw dahil sa init, ibubukan ninyo ang inyong bibig para kainin ito dahil wala kayong gagawing kahit anong hirap. Ganyan eksakto gumagana ang utak ng isang mandaragit na isda kapag mainit ang tubig. Sinasamantala ng mabagal na jig ang likas na katamaran at pag-iingat ng enerhiya ng mga isda. Kapag sobrang init ng tubig sa ibabaw dahil sa matinding sikat ng araw, saan ba pumupunta ang mga malalaking isda? Siyempre, bababa sila ng bababa at pupunta doon sa pinakailalim kung saan mas malamig ang temperatura at mas komportable sila. Kaya naman halos walang kwenta ang mabilis na pag-jig na madalas nagpapaangat agad sa inyong pain palayo sa sahig ng dagat. Kung mabilis kayong mag-jig pataas, mabilis ding umaalis ang inyong pain sa tinatawag na strike zone o ang partikular na lugar kung saan nakatambay at nag-aabang ang mga isda. Sa pamamagitan ng sinasadyang pagpapabagal ng inyong galaw, mas matagal na nananatili ang inyong jig malapit sa pinakailalim. Mas matagal itong nakikita at naobserbahan ng mga isdang nagtatago sa malalamig na parte ng bahura at nabibigay ito sa kanila ng sapat na oras para pag-isipan at tuluyang kagatin ang inyong pain bago pa ito umangat patungo sa mainit na ibabaw. Isang sikat na reklamo ng mga mangingisda kapag sinusubukan nilang bumagal sa pag-jig ay nahihirapan daw silang maramdaman ang kagat ng isda. Pero ang totoo, kailangan ninyo lang baguhin ang inaasang pakiramdam sa inyong mga kamay. Kapag agresibo at mabilis ang pangingisda, sanay tayo sa malakas na hatak, bigla ang pagkabatak ng tali, at mabigat na laban agad-agad. Ngunit kapag mainit ang tubig at mabagal ang ating pag-jig, ang kagat ng isda ay madalas na napakapino at tahimik. Minsan, parang humintulang sandali ang inyong jig habang bumabagsak ito, o kaya ay may mararamdaman kayong napakagaan na pagbigat sa inyong tali na parang sumabit lang sa lumot. Nangyayari ito dahil ang isda ay hindi umaatake ng mabilis.
Dahan-dahan lang nilang hinihigop ang pain habang sila ay nakatambay sa isang pwesto. Ang pagkontrol sa bilis ay magtuturo din sa inyo na maging mas mapagmasid sa maliliit na senyales. Hindi lang bilis ng kamay ang dapat magbago kapag tirik ang araw, pati na rin ang uri ng jig na ginagamit ninyo sa dulo ng inyong tali. Sa mainit na tubig kung saan kailangan ng mabagal na galaw, mas epektibo ang mga jig na may mas malapad at manipis na katawan kaysa sa mga payat, makakapal at mahahabang jig. Bakit kamo? Dahil ang malalapad na jig ay may mas maraming laban o resistance sa tubig. Ibig sabihin nito, kapag pinabayaan ninyo itong bumagsak matapos iangat, mas matagal itong lumulutang-lutang at gumagawa ng mas malawak na galaw mula sa kaliwa patungo sa kanan, kahit wala kang ginagawa sa pamalo ninyo. Ang payat at mabigat na jig ay mabilis na lulubog na parang bato ng walang aksyon, na hindi maganda kapag gusto nating panatilihing mabagal at nakakaakit ang laro. Kaya ilabas ninyo ang inyong mga malalapad na jig at hayaan ninyong ang disenyo nito ang gumawa ng pang-akit para sa inyo. Sa ilalim ng dagat, may tinatawag tayong thermocline. Ito yung hindi nakikitang linya sa ilalim ng tubig kung saan nagbabago ng napakabilis ang temperatura mula sa napakainit na ibabaw patungo sa napakalamig na ilalim. Ang mga malalaking isda ay madalas na nagtitipon at nag-aabang sa ibabaw mismo ng linyang ito dahil ito ang pinakakomportableng lugar para sa kanila. Kung mabilis ang inyong pag-jig, mabilis at lampas-lampasan ninyo lang ang kritikal na bahaging ito ng tubig nang hindi napapansin. Sa ganitong pagkakataon, ang bilis ng inyong galaw ay nagiging pinakamalaki ninyong kaaway. Pero kapag ina-adjust ninyo ang inyong bilis patungo sa mas mabagal na galaw, lalo na kapag marahan ninyong itinaas at ibinababa ang jig sa eksaktong lalim ng thermocline na iyon, pinaparami ninyo ang pagkakataon na makagat kayo ng mga nakatambay na isda. Parang kinakatok ninyo ang pintuan nila ng paulit-ulit nang hindi sila tinatakot o binibigla. Sa nakasanayang mabilis na pag-jig, halos walang tigil ang pataas at pababang galaw ng ating mga braso at balikat. Nakakapagod ito at nakakaubos ng hininga. Pero kapag nagbabago tayo ng diskarte dahil sa sobrang init ng tubig, ang pinakamahalagang parte ng ating buong proseso ay ang sandali ng paghinto. Pagkatapos ninyo maiangat ang inyong jig ng marahan gamit ang pamalo, huminto kayo ng 3 hanggang 5 segundo. Sa panahong ito ng paghinto, bumabagsak at umiikot ang jig pabalik sa ilalim ng may sariling aksyon. Halos 80% ng mga kagat sa ganitong kondisyon ng panahon ay nangyayari eksakto sa oras ng paghinto at pagbagsak ng pain, at hindi sa oras ng paghatak ninyo pataas. Kung hindi kayo marunong huminto dahil nasanay kayo sa mabilis na ritmo ng nakaraan, hindi ninyo binibigyan ng sapat na pagkakataon ang isda na sakmalin ang inyong pain. Kailangan ninyong matutunang maging komportable sa paghinto. Madalas kong makita sa pantalan o sa gitna ng dagat. Maraming manginista ang pilit na ginagamit ang kanilang matitigas na pamalo at hinahatak ito ng buong lakas paakyat hanggang lampas ulo. Ito ay perpektong galaw kapag malamig ang tubig at napakaaktibo ng mga isdang naghahabulan. Pero kapag mainit ang tubig, kailangan nating gawing mas pino at mas kontrolado ang ating bawat galaw. Imbes na gamitin ang buong braso at balikat para iangat ang pamalo ng mataas, subukan ninyong gamitin lang ang inyong pulso at siko. Maliit at kalmadong angat lang ang kailangan ninyong gawin. Ang layunin ay hindi ihagis paitaas ang inyong jig ng ilang metro sa isang iglap, kundi pakawag-kawagin lang ito ng bahagya at marahan sa ibabaw ng mga buhangin o bato sa ilalim. Sa ganitong kalmadong paraan, hindi kayo masyadong mapapagod sa ilalim ng matinding sikat ng araw at nagiging mas makatotohanan pa ang galaw na nagagawa ninyo. Kapag bumagal na ang inyong pag-jig at madalas ninyong hinahayaang bumagsak ang inyong pain pabalik sa ilalim, siguradong dadamay ang mga pagkakataong luluwag ang inyong tali sa ibabaw ng tubig. Dito madalas nagkakamali ang maraming sumusubok sa mabagal na pamamaraan.
Hinahayaan nilang masyadong lumuwag ang tali na parang pansit, kaya hindi na nila nararamdaman kapag kinagat na pala ng isda ang kanilang jig sa kailaliman. Ang tamang teknik dito ay ang maingat na pagbabalance. Hayaan ninyong bumagsak ang jig ng may sarili nitong bigat para gumanda ang aksyon, pero sundan ninyo ito pababa gamit ang pagbabari ng dulo ng inyong pamalo upang mapanatili ang tamang higpit sa tali. Kapag nakita ninyong biglang umikli, kumislot, o huminto ang lumuluwag na tali bago pa man ito sumayad sa ilalim, agad ninyong hilahin ang pamalo dahil siguradong nasa loob na yon ng bibig ng isda. Kapag sobrang init ng panahon at walang silong sa bangka, hindi lang ang mga isda sa ilalim ang nanghihina. Tayong mga mangingisda sa ibabaw ay mabilis ding mapagod, mauhaw, at mainis dahil sa sikat ng araw. Ang mabilis na pag-jig sa ilalim ng ganyang sitwasyon ay parang pagtakbo ng marapon sa tanghaling tapat. Mauubos ang buong lakas ninyo sa loob lang ng isang oras at pagkatapos ay mawawalan na kayo ng ganang magpatuloy at gugustuhin na lang umuwi. Ang pagbabago sa bilis ng inyong pag-jig papunta sa mas marahan at mas kalmadong pamamaraan ay hindi lamang para linlangin ng mga isda, kundi para rin protektahan ang inyong sariling katawan at kaisipan. Sa pamamagitan ng pagiging mahinahon sa bawat paggalaw, napananatili ninyo ang inyong lakas. Mas matagal kayong makakapangisda, mas magiging malinaw at kalmado ang inyong pag-iisip, at mas magiging pasensyoso kayong hintayin ang tamang kagat. Makikita ninyo minsan, may nakasabay kayo sa isang bangka na walang tigil at napakabilis mag-jig kahit tirik na ang araw. Kapag nakita ninyo siya, makakaramdam kayo ng matinding pagdududa sa sarili ninyo. Iisipin ninyo na baka kailangan ninyo ring bilisan para makasabay sa kanya at hindi kayo mapag-iwanan. Isang pinakamahalagang bahagi ng pag-a-adjust ng bilis kapag mainit ang tubig ay ang pagkakaroon ng matatag na tiwala sa inyong ginagawa. Ilang libong beses ko nang maranasan ito sa laot. Lahat ng kasama ko sa paligid ay todo bigay sa lakas ng paghatak, nagpapagalingan at puro pawis na. Pero ako na nag-iisa na tahimik na nakaupo at nagpapabagal ng galaw ng aking jig ang biglang makakahuli ng pinakamalaking isda para sa buong araw na iyon. Ang panging isda ay hindi paligsahan sa pagpapawis at pabunggahan ng galaw. Huwag kayong magpa-impluwensya sa maling nakasanayan ng nakararami na hindi naman epektibo. May isang maliit ngunit napakahalagang technical na detalye na madalas nakakalimutan ng marami kapag binabago nila ang bilis ng kanilang pag-jig. Ito ay ang ayos at pwesto ng kawilo, ang tinatawag na assist hooks sa inyong pain. Kapag napakabilis kayong mag-jig pataas, umaasa kayo na hahabulin mula sa likuran at kakagatin ng isda ang buntot na bahagi ng inyong pain. Pero kapag nagpapabagal kayo ng galaw at madalas ang paghinto, nagbabago ang diskarte ng isda. Sila ay umaatake sa pinakagitna o sa mata ng jig habang ito ay marahang bumabagsak pagilid. Kaya napakahalaga na ang inyong mga assist hook ay nakatali sa itaas na bahagi at may sapat na haba upang umabot eksakto sa kalagitnaan ng inyong jig. Mas mainam din kung gagamit kayo ng mas magaan at mas matalas na mga kawil na mabilis bumaon, dahil hinihigop lamang ng marahan at walang puwersa ng mga isda ang pain kapag mainit ang tubig. Ang pagpapabagal ng inyong galaw ay hindi nangangahulugan na kailangan kayong maging mabagal at tamad mula umaga hanggang hapon. Kailangan ninyong maging napakamapagmasid sa maliliit na pagbabago ng panahon at temperatura habang tumatakbo ang oras. Mula sa inyong pagdating sa laot ng maagang maaga, baka pwede pa ang medyo mabilis na galaw dahil hindi pa ganong nainitan ang ibabaw ng tubig at aktibo pa ang mga isda. Ngunit habang unti-unting tumataas at umiinit ang araw, partikular na pagsapit ng ika-10 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, doon ninyo mahigpit na kailangang ilapat ang mas mabagal na bilis ng inyong pag-jig. Kapag nagsimula ng lumubog ang araw sa hapon at unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin sa paligid, mapapansin ninyo na muling nagiging agresibo ang mga isda sa ibabaw. Doon,
pwede ninyo nang ibalik ang inyong nakasanayang mabilis na galaw nang walang problema. Minsan, kahit napakainit ng tubig sa ibabaw dahil sa araw, nagkakaroon ng napakalakas na agos sa ilalim ng dagat dahil sa pagbabago ng tubig o tide. Paano nating ngayon ibabalansi ang kailangan nating mabagal na galaw at ang humahatak na malakas na agos? Kung gagawin ninyong napakabagal ang inyong galaw gamit ang magaang pain habang may malakas na agos, tatangayin lang ang inyong jig ng palayo at hindi ito kailanman aabot sa sahig ng dagat kung nasaan ang mga isdang nagtatago. Ang tamang solusyon dito ay gumamit ng mas mabigat na jig para labanan ng agos, pero mahigpit na panatilihin ang mabagal at marahang pamamaraan ng pag-angat at pagbagsak gamit ang inyong pamalo. Ang malaking bigat ng jig ang sasalungat sa agos para siguraduhing makakarating ito sa ilalim, habang ang inyong kalmadong kamay ang sisiguro na hindi ito magmumukhang mabilis na tumatakas na isda. Ganito ninyo perpektong malilinlang ang mga isda sa mahirap na kondisyon. Aminin na natin ang totoo. Minsan may halong pataasan ng ego at yabangan ang papunta natin sa dagat para mangisda. Gusto nating magmukhang magaling sa paningin ng iba. Gusto nating mukhang agresibo, malakas, at marunong sa bawat galawan natin hawak ang mamahaling pamalo. Ang mabagal, tahimik, at paulit-ulit na pag-angat at pagbagsak ay talagang hindi mukhang kahanga-hanga o astig sa mga nanonood sa inyo. Ngunit, kapag mainit ang tubig at halos walang kumakagat, ang ating ego ay dapat nating iwanan sa dalampasigan bago pa man tayo sumampa sa bangka. Ang isda sa ilalim ay walang pakialam kung gaano kagaling ang porma ninyo habang nagjijig. Wala silang pakialam kung mukha kayong pagod o mukhang propesyonal na napapanood sa internet. Ang tanging nakikita nila ay ang inyong pain. Kaya kung ang sitwasyon ay humihingi ng tamad at mabagal na presentasyon, ibigay ninyo ito ng walang pag-aalinlangan. Kapag sinabi kong baguhin ninyo ang inyong bilis patungo sa pagiging mabagal, hindi ibig sabihin na magiging isa kayong robot na walang emosyon at pare-pareho lang ang pagitan ng bawat pagangat sa buong araw. Maari at dapat kayong magdagdag ng maliliit at nanginginig na galaw sa inyong pamalo habang dahan-dahang bumabagsak ang inyong jig. Sa napakabagal na pagjig, maaari kayong gumawa ng dalawang maiikling kislot pataas na parang nanininig na kamay, tapos susundan ito ng isang mahabang paghinto na tatagal ng 5 segundo pababa. Ang mga maliliit at pabigla-biglang pagbabagong ito habang buong higpit na pinapanatili ang pangkalahatang mabagal na galaw ay nakakatulong para mas mukhang totoong isda na nahihirapang huminga at naghihingalo sa mainit na tubig ang inyong pain. Ang maliliit na detalye na ito sa inyong galaw ang magiging susi upang mabaliw at mapilitang kumagat ang kahit pinakamatamlay na isda. Sa susunod na pumalaot kayo at maramdaman ninyo ang tindi ng sikat ng araw na tumatago sa inyong balat at nagpapainit sa buong karagatan, pilitin ninyong alalahanin ang mga detalyadong pinag-usapan natin ngayon. Huwag ninyong pilitin ang isda na sumabay sa mabilis na galaw na gusto ninyo. Intindihin ninyo ang mahirap na kondisyon nila sa ilalim at ibigay ang eksaktong bilis na kaya nilang habulin nang hindi sila napapagod. Kapag ginawa ninyo ito, makikita ninyo ang napakalaking pagbabago sa inyong huli. Mula sa madalas na walang huli o bukya kapag tanghaling tapat, magugulat kayo na unti-unti kayong magkakaroon ng mga sunod-sunod na aksyon at kagat sa inyong tali. Babaguhin nito ang buong karanasan ninyo bilang mangingisda dahil mapapatunayan ninyo na wala palang masamang oras sa pangingisda sa dagat, kundi mayroon lamang maling diskarte na patuloy na ginagamit sa maling sitwasyon at kondisyon ng panahon. Sa pagtatapos ng ating usapan, nalaman natin na ang pinakamalaking lihim pala para patuloy na makahuli sa napakainit na panahon ay hindi ang walang katapusang paghahanap ng bagong pwesto o ang paggastos ng malaki para bumili ng pinakamahal at pinakabunggang pain. Ang pinakamahalagang pagbabago na magbibigay sa inyo ng tagumpay ay ang simpleng pagpapabagal ng bilis ng inyong kamay habang nagjig. Ang hindi inaasahang katotohanan na natuklasan natin ngayon
na siguradong babali sa turo ng lolo ninyo ay ito. Ang mga isda ay hindi umaalis o naglalaho kapag kumukulo ang tubig sa init, at hindi rin sila tuluyang humihintong kumain para mabuhay. Sila ay nasa ilalim lang, nagaantay lamang ng tamang pagkaing, hindi sila pagpapawisan at papagurin para hulihin. Kung maiintindihan ninyo ng buong puso na ang pag-a-adjust ng inyong bilis ay isang uri ng pag-angkop sa batas ng kalikasan, siguradong magbabago ng tuluyan ang laro ninyo sa dagat. Maraming salamat sa panonood, sa inyong oras, at sa pagsama sa akin sa isa na namang makabuluhan at malalim na pagtalakay sa ating paboritong libangan. Kung may bago kayong natutunan sa video na ito ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang like button para suportahan tayo. I-share nyo rin ang video na ito sa inyong mga kasamang mangingisda na matigas ang ulo at mahilig magmadali kahit tanghaling tapat. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong totoong opinyon at karanasan. Susubukan nyo ba ang napakabagal na pag-jig sa susunod na pumalaot kayo? O ipaglalaban nyo pa rin ang nakasanayan ninyong mabilis at nakakapagod na hatak kahit walang kagat? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga kwento at masayang pag-usapan natin yan.